Ito, pakinggan na lang natin. Ito si Auntie Claire para meron tayong pagtatawa. Sabi ko nga si Auntie Claire, putang ina nito, hindi humihinto to, kaya wag din natin hintuan. Hindi humihinto to sa kabobohan, pasahod ng taong bayan yan, wag din tayong hihinto. Murahin natin ang murahin yung hayop na yan. Dito daw, sa anibersaryo ni Pangulong Duterte sa pagkidnap kay Pangulong Duterte, hindi daw siya naniniwala na marami ang may gusto na si Pangulong Duterte ay nasa ICC. Pasok. Isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment nyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya, gaano karaming tao ang galit? Madami. Tanga, 32 million. 32 million Filipinos voted for VP Sara Duterte. And the other voters na hindi bumoto sa kanya, yan yung mga at least hindi political. Naniniwala na rin ngayon sa ginagawa ng gobyerno sa mga Duterte. Yung pagtatraidor ninyo, kitang-kita naman. Tsaka, tinan nyo sa mga rallies, birthday ni Pangulong Duterte, yung mga lumalabas sa kalsada. Tinan nyo yung mga nagmumura sa inyo sa social media. Alam mo kung nakakamatay ang mura, Claire Castro, matagal ka ng patay. Kung nakakamatay ang mura, sa dami ng mga tao na nagmumura sa'yo, maniwala ka. Kung nakakakalbo, wala ka ng buhok ngayon. Oo, maniwala ka. Pucha ka na, hindi, bulag ka ba? Ikaw rin, wala ka rin Facebook, katulad ni John B. Cremulya. Hindi mo ba nakikita na napakaraming mga Pilipino ang nananawagan? Tingnan mo, yung signature campaign nga lang ng ginagawa nung nila Joey, di ba? Yung signature campaign nila, ilan signatures na yung nakuha nila? Kung nakakuha na sila ng mga at least kulang-kulang 200,000 na pirma o 200,000 na Pilipino na yan na ayaw sa pagpapadala kay Pangulong Duterte. Balita ko, marami pa daw mga pirma dyan na hindi nag-qualify dahil kulang-kulang yung mga detalye. O kung sabihin na lang natin, mga 300,000, hindi ba madami na yun? Hindi nga kayo makabuo ng rally ninyo rally ng mga dilawang pangit at saka ng mga loyalistang mga mukhang ebak. Hindi nga kayo makagawa ng rally na madami kayo Putang ina, dami-dami nyo ng pera Tapos ko-questionin mo kung gaano karami yung taong galit. Gago, marami, isa na ako doon, tarantada ka. Putang ina ninyo, sa impyerno kayo pupulutin talaga. Maaring dito sa lupa, ikaw Claire Castro, sa laki ng binabayad sa'yo, mabuhay mo yung mga anak mo. Pero sigurado Claire Castro, kakarmahin ka. Pag kinarma ka, puta, pati mga pamilya mo damay. Pati yung mga anak mo damay, maniwala ka. Ina nyo Kala nyo makakalusot kayo Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Dahig ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayo masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Hindi lahat kasi ikaw, dati kang galit pero ngayon hindi na. Hindi lahat. Pero at least sabi ko nga sa inyo, 45% ng si Inday Sara. Dati nga 35 lang Ngayon plus 45% ang trust rating ni Inday Sara. Hindi pa ba yan patunay, Claire Castro? Bobo ka ba sa math? Tanga ka ba magbilang? Bulag ka ba talagang ulul ka? 45% na po ang approval and trust rating ni Inday Sara simula nung nagdeklara siya na tatakbo siyang presidente. Si Bongbong negative pa din. Negative pa din, putang ina. Tapos pinagtatawanan pa tayo ng ibang bansa, mantakin mo. Tumulong pa ang Singapore para yung mga Pilipino may uwi sa Pilipinas. Puta, ganyan kawalang kwentang presidente yan si Bongbong. Tingnan mo kung gaano kagalit yung tao kay BBM. Lahat ng galit kay BBM, galit din yun doon sa sa pagpapadala kay Pangulong Duterte dyan sa ICC. Kita mo, dami ng tao nagpupunta ron. Sabi ko sa iyo, si Bongbong kahit tumakbo na nakahubo yan dyan sa ibang bansa, putang ina, hindi pupuntahan. Hindi pupunta ng mga Pilipino. Nakita mo nagpunta sa New York yan. Kinulata siya ng mga ralista. Putragis yan. Tapos magsasalita ka ng ganyan. Bobo tong putragis na babae na ito. Walang utak talaga tong hudas na ito Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po
ng mga Oo naman ang oo yung ulol, oh. Tuta, busog na busog din si kuya. Ang ina niyan. Naniniwala ka dyan, bobo yan. Tsaka kung ako media nandito, tangina, hindi makakalusot sa akin yan. tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Oo, mga ilan lang yan. Mga ilan lang yan. Ilan lang naman ang mga Liberal Party. Ilan lang mamboto ni Leni Robredo. Kumpara mo man sa boto ni Inday Sara, di ba? Sabihin nyo na naman, hindi na naman pare-parehas yun. Parehas yun, presidente, tsaka yung nakuha ang boto ng vice president, parehas yun. Ano ka ba? Pwede mo pagkumparahin yun dahil isa lang ang binoboto dyan sa presidente tsaka vice-presidente. 32 million ang bumoto kay Inday Sara eh. At sigurado ako, hindi lang 32 million yung galit na galit ngayon. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga Pilipino. So umamin sila. Umamin din talaga sila na sila nagpadala kay Pangulong Duterte doon. Di ba for the longest time, dinideny nila na sila nagpadala doon, meron silang kinalaman, tumalima lang sila sa responsibilidad sa Interpol, bla bla bla. Pero ngayon, sa klase ng pagsasalita nito, parang inamin niya na talagang tinrabaho nila si Pangulong Duterte at pinadala doon para daw mabigyan ng hustisya yung mga biktima ay gago. Meron naman tayong korte rito. Paulit-ulit namin ding sasabihin sa'yo, inutil ka. Na meron tayong hustisya sa Pilipinas, meron tayong korte sa Pilipinas na gumagana, kaya napakalabo ng mga pinagsasasabi nyo na yan. And by, hindi magtatagal, it will come bite you in the ass, ika nga. Lahat yan babalik sa inyo. Lahat yan babalik sa inyo. Yung mga pronouncement nyo na yan, lahat yan sasabog sa mga pagmumukha ninyo. And by then, make sure, Claire Castro, na nakaipon ka ng sobra-sobra para hindi magutom ang pamilya mo. At sana habang masarap ang kain ninyo, mga pamilya nyo, mga kupal kayo, sana isipin ninyo na putangin na, maraming mga Pilipino ang naghirap para mapasarap lang ang buhay nyo, mga hayop kayo. Para lang mapagtanggol nyo yung mga mali. O sumakain kayo ng masarap ngayon. Yan. Bawalang araw ngayon, maaari ngayon, ilang taon na lang, 2 taon na lang. After ng 2026, para mga patay gutom na ulit yung mga yan. Wala nang mangyayari sa mga karir ng mga yan. Oo, sigurado uusigin na rin sila at baka nga makasuhan pa mga yan. Biden, tingnan natin, putang ina ninyo. Kung makakapagyabang pa kayo, tingnan natin kung yung mga damit mo araw-araw na sinusuot mo na hindi mo inuulit. O, tingnan natin kung kaya kang isalba niyan. Na siyang nag-file ng complaint, sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So ikaw bilang abogado, dapat nga, pinapadisbar talaga to eh. Mantakin mo, ikaw bilang abogado, naniniwala ka ba na hindi kayang resolbahin ng batas dito sa Pilipinas yung mga reklamo na yan? At ikaw ba naniniwala na yung mga biktima na yan kayang magpunta ng ICC para mag-file ng mga kaso? Hindi. Merong grupo na nag-organize niyan at pumunta doon para doon i-file yan kasi alam nila yung kwento nila dito sa Pilipinas, yung war on drugs, yung si Duterte ganito, hindi binibili yan dito. Kaya ibinenta ninyo sa ibang lahi. Ikaw bilang abogado, dapat may tiwala ka sa justice system sa Pilipinas. Pero ikaw bilang abogado, kinukonsinti mo yung pagtatraidor sa mismong justice system natin na kaya naman natin gumagana mga korte, pinadala nyo doon yung tao. Hindi man kilala yung tao doon. Hindi man alam ng mga tao doon kung anong mga totoong nangyayari, totoong problema natin dito. Ibig sabihin, traidor ka. Hindi lang sa justice system ng Pilipinas, pati sa bayang Pilipinas, Claire Castro. Kaya balang araw, lahat ng mga cancer mo at cancer ng buong angkan mo, i-enjoy ninyo pagdating ng panahon. Ayan. Di ba? Saya-saya.